Kaya mga chika, yung sagot ni Kimi, di ba? Nung tinanong sila, jowa coded na ba ang Kim Pao? Sagot ni Kimi mga chika, ipag-nonobena ko yan. So mga kachika, yung sinabi na yan ni Kimi, naramdaman ko yung sincerity and honesty. Baka jowa coded na? Ay grabe naman, pag gagabina ko yan. Kaya sa mga chika, kinikilig ako dyan nung sinagot ni Kimi yan. And then Paolo naman, walang deny-deny, hindi siya sumimangot, nakangiti rin siya mga kachika. And we know Paolo, kapag ganyan yung ngiti ni Paolo, alam natin, kinikilig din yan. Magandang araw mga chika, dito ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz balita. Today is Friday, kaya syempre hindi tayo pwedeng mawalan ng ating Kim Pao update. At simulan nga natin yan mga kachika dito sa isa sa pinaka nakakakilig na interview na dinaluhan ni na Kimi tsaka ni Paolo. So mga chika, ang dami ko nang napanood na interview ni na Kimi tsaka ni Paolo kay MJ Felipe, pero yung napanood ko kagabi mga chika, dito ko talaga pinakakinilig eh. Dito nagkaroon ng maraming mga senyales, dito silang dalawa mga chika nagparamdam sa ating lahat na talagang meron na silang something between the two of them. Yung ilan nga mga kachika sa mga eksena dyan sa interview na yan na talagang nagpangiti sa Kim Pao at the same time sa ating mga fans nila ay yung tinanong ni MJ Felipe kung sinasadya ba talaga ni na Kimi tsaka ni Paolo na magterno ng kanilang mga suot. So mga kachika, there's no denying this. Okay, napapansin natin si Kimi tsaka si Paolo madalas na talaga silang nagsusuot ng matchy-matchy outfit. Okay? At yung madalas nga mga kachika na color nung kanilang suot, yung parang team, di ba? Ay yung black and white, 'di ba? Tuwing sila ay pumupunta sa mga occasion, 'di ba? Sa mga events, mapapansin natin mga kachika, si Kimi nakasuot siya ng black and white combination kapareho nung suot ni Paolo. At yung last time nga, 'di ba, sa airport pareho pa sila ng suot. So hindi lang pala tayong mga Kim Pao fans ang nakapansin yan mga kachika, pati pala si MJ Felipe. Kaya nga yung direktang tanong sa kanila mga kachika, nag-uusap ba sila kung ano yung isusuot nilang damit? Actually, sinabihan pa nga si Kimi na, Kimi, yung stylist mo ba ay tinatawagan yung stylist ni Paolo kapag kayo ay may event na pupuntahan? At hindi nga nagkamali si MJ mga kachika. Totoo nga, okay, merong parte doon na inamin ni Kimi tsaka ni Paolo na nag-uusap yung mga stylist nila para maging matchy-matchy yung kanilang outfit. Actually, sa simula nga niyan mga kachika, medyo nagde-deny pa sila eh. Sinasabi ni Kimi na si Paolo daw yung gumagaya sa kanya. And then si Paolo naman sinasabi na si Kimi daw talaga yung nangongopya doon sa suot niya. Pero in the end mga kachika, I think nagkasundo rin sila mga kachika nung sinabi ni MJ na siguro daw si Paolo na-a-adapt niya yung style, di ba, ni Kimi dahil lagi nga silang magkasama. And at the same goes with Kimi. Kumbaga napapasuot or nagagaya niya yung damit or yung mga kulay, di ba, na usually sinusuot ni Paolo dahil nga halos araw-araw sila, di ba mga chika, nagpo-promote, magkasama sa mga performances, sa mga events. And actually dyan nga sa interview na yan mga chika, kung mapapansin nyo, pati yung mga damit nila parang may tema ng pagkabulaklakin eh. Di ba yung damit ni Kimi dyan medyo may style ng pagka-floral. Tapos si Paolo Abilino rin mga kachika, ganyan din, 'di ba, yung team nung kanyang suot. Kaya nga mga kachika, no, ang tanong ni MJ sa kanila diyan, jowa coded na ba kayong dalawa? Kaya lagi kayong terno ng suot. 'Di ba? Ang madalas gumagawa niyan mga kachika, lagi natin sinasabi dito ay yung magjowa na, yung may relasyon na. Actually, most of the time nga yung mag-asawa na. Kaya mga chika, yung sagot ni Kimi, 'di ba? Nung tinanong sila, jowa coded na ba ang Kim Pao? Sagot ni Kimi mga kachika, ipag-nonobena ko yan. So mga kachika, yung sinabi na ni Kimi, naramdaman ko yung sincerity and honesty. Tas ang cap nyo pa sa airport nung dumating kayo, pareho. Wala, charot lang.
Baka jowa coded na. Ay, grabe naman. Pag gagawin ko yan. Ngayon mga chika, para sa akin lang to ha, kumbaga personal opinion ko lang to. Nung tinanong ni MJ ang Kim Pao, di ba, kung sila ba ay jowa coded na, sumagot si Kimi, nako, ipag nonobena ko yan with kilig, di ba, sa kanyang mga labi. Hindi niya hinihiling doon na sana ay maging sila na. Para sa akin mga chika, ang hinihiling ni Kimi doon ay sana sila na yung magkatuluyan sa simbahan. Di ba mga chika? Kasi nandun yung excitement hindi dahil sa kung ano yung estado ng relasyon nila ngayon, pero kung ano yung magiging estado ng relasyon nila forever na. Kaya mga chika, kinikilig ako dyan nung sinagot ni Kimi yan. And then Paolo naman, walang deny, hindi siya sumimangot, nakangiti rin siya mga chika. And we know Paolo, kapag ganyan yung ngiti ni Paolo, alam natin, kinikilig din yan, hindi niya lang masabi. And then mga chika, dun sa latter part ng interview, nakakakilig din yung part kung saan tinanong sila, di ba, ni MJ Felipe kung may mga susunod pa bang projects ang Kim Pao after ng My Love Will Make You Disappear. Kasi nga mga chika, talagang ang daming tao yung na-excite, yung interesado sa kanilang movie. Kaya daw most probably ay masusundan pa ito kapag ka pumatok sa takilya. Ngayon mga chika, dito parang medyo nagpreno sila magbigay ng mga information or update tungkol sa mga upcoming nilang projects. Kaya sinabi nila sa ngayon daw ay wala pa. Pero dito sa part na to ako mga kachika na talagang nagulat kasi nag-follow up question dyan sa MJ. So ano yung balak nyong gawin, di ba, after ng My Love Will Make You Disappear? At walang isip-isip mga kachika, sumagot si Paolo at niyaya niya si Kimi ng tara, magbakasyon tayo. Di ba mga kachika? Tapos yung reaction dyan ni Kimi mga kachika, yung ngiti niya talagang kilig na kilig. Tapos nag-follow up question ulit si MJ, hindi nga saan nyo balak magbakasyon. Sumagot na si Kimi, on each other side. So mga chika, sipin nyo siguro pareho sila dito na iniisip kahit saan tayo magpunta, basta magkasama tayong dalawa, okay na yon. Di ba mga chika? Siguro after nito, bakasyon ba tayo? Wow! Lo, na-record mo ba yun? Recorded Hello? din. Sa akin magkabakasyon. Kayo? Pao. Each other's side. Ay! And then doon mga chika, parang meron na silang plano kasi sinabi ni Kimi na kapag ka daw sila ay nagpo-promote, di ba, sa labas ng Pilipinas na sa ibang bansa, para na rin daw silang nagbabakasyon, di ba, lalo na silang dalawa yung magkasama. Kaya feeling ko mga kachika, kaya excited din, di ba, si Kimi tsaka si Paolo tuwing sila ay mag-out of the country or even out of town, kasi doon in some way nakakapag-relax sila together, di ba? Again mga chika, together, dalawa sila yung magkasama. Kaya nga mga chika, for me naging honest din talaga si Kimi nung sinabi niya na gusto nila magbakasyon on each other side. Parang yung tinutukoy niya doon, kasi nga komportable sila, di ba? Kung sila ay magkasama. We all know Kimi is Paolo's comfort zone. We're seeing Kimi naman mga chika na talagang sobrang saya din kapag kasama niya si Paolo. Kaya ngayon mga chika, abang-abang lang tayo after ng movie. Baka bigla ulit mawala yan dalawang yan at tututuhanin nila yung pagbabakasyon na plano nilang gawin. Kaya nga mga chika, overall dyan sa interview na yan, mayroon silang mga pahaging, mayroon silang mga konting pag-amin, mayroon silang mga gustong sabihin sa atin indirectly. Kaya nga nakakakilig, nakakatuwa. And again, kagaya nung lagi natin sinasabi, step up na naman yung estado ng relasyon ngayon ng Kim Pao. And then mga chika, another Kim Pao update naman tayo. We notice na wala ngayon ang ating chinita princess na si Kim Chu sa H Showtime, and it's all because dahil siya nasa isang endorsement shoot kasama yung kanyang team Trani. Actually sa isang video nga mga kachika na kumakalat din ngayon sa social media, makikita natin dun si Kimi na kasama si Valerie tsaka si Mariah. Ayun yung mga members mga kachika nung team Trani. Okay, so walang specific details na inilagay kung para saan ba itong endorsement shoot na ito, or maybe mga chika, aware na kayo or alam nyo na kung para saan na to. Ilagay nyo sa comment section kasi hindi ko nabasa yung any information kung ano nga ba yung product or service na ini-endorse nilang tatlo rito. Mukhang kasama rin ni Kimi dyan mga kachika yung kanyang ate Lakam, kasi meron din akong naispatan na video na parang meron silang maliit na salo-salo. Actually ito nga si Kimi nakakatuwa kasi talagang ipinromote pa nila yung Julie's Bake Shop bilang isa doon sa mga handa, di ba, doon sa kainan nila. So yan yung
yung rason mga chika kaya absent si Kimi ngayon sa 8 Showtime. Makikita natin na talagang sobrang busy ng ating Chinita Princess to the point na nagko-conflict na nga mga chika yung mga shows niya tsaka mga activities niya sa dami nung ginagawa niya sa araw-araw. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Ako panonoorin ko muna ulit yung interview ng Kim Pao kay MJ Felipe kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako makaget over sa kilig doon. And then again, 12 days na lang mapapanood na natin ang My Love Will Make You Disappear. That is March 26. Sabay-sabay nating suportahan sina Kimi tsaka si Paulo. Chika Patrol, signing out!